May mga pintuan sa ating paligid na mas mabuti pang huwag buksan. May mga sulok sa bahay na nagtatago ng lihim na hindi mo kayang unawain. Ngayon, dalhin ko kayo sa isang kwento na magpapakaba sa inyong puso. Magpapanatili ito ng malamig na panginginig sa inyong katawan. Isipin mo ang katahimikan ng gabi. Ang bawat anino sa dingding ay tila gumagalaw kapag hindi ka tumingin. Ang bawat tunog ng sahig ay parang may matang sumusunod sa iyo sa bawat hakbang. Ang kwento na inyong maririnig ay hindi lamang isang kwento ng takot. Ito ay isang babala na dapat pakinggan ng buong puso. Bago natin simulan ang kwento, mga magaganda at gwapo na nanonood at nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay. Masarap masaksihan ang bawat episode nang sabay-sabay sa bawat bagong kwento. Humanda kayo, huwag hayaang kumalma ang inyong isip. Sa bawat salita ng sulat na ito, mararamdaman ninyo ang bigat, ang katahimikan sa paligid. Mararamdaman ninyo ang malamig na hangin sa likod ng inyong leeg at mararamdaman ninyo ang kakaibang panginginig na tila may nagmamasid sa inyo kahit wala kayong nakikita. Bago ko simulan ang kwento ko, gusto kong itanong sa inyo, mayroon ba kayong pintuan sa inyong bahay na palaging binabantayan ng kakaibang lamig at katahimikan? Ako po si Teresa M. Lopez. May isang pintuan sa likod ng aking bahay na mas mabuti pang huwag buksan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit palaging may kakaibang lamig na nagmumula rito. Tuwing gabi, naririnig ko ang maliliit na kaluskos sa paligid ng pintuan. Para bang may naglalakad doon, kahit alam kong wala namang tao. Noong una inisip ko na baka hangin lang o mga daga sa likod. Ngunit isang gabi, narinig ko ang mabagal na paghipo sa pintuan. Parang may nagtatangka na itulak ito mula sa loob ng kwarto. Hindi ko matanto kung paano may puwang sa loob, pero maririnig ko ang mabigat na hininga sa kabilang panig. Lumapit ako sa pintuan na may halong takot at kuryosidad. Kapag tinitingnan ko sa maliit na bintana nito, wala akong nakikita. Ngunit ang pakiramdam ng malamig na hangin sa aking leeg ay hindi nagkukulang. Para bang may nakatingin sa akin sa dilim, nakangiti sa kakilakilabot na paraan. Sa bawat gabi na lumilipas, lalong lumalaki ang panginginig ko tuwing maririnig ko ang mga bulong sa likod ng pintuan. Minsan, may maririnig akong nagmumura o nagangingit-ngit na tunog na parang nagbabanta sa akin. Hindi ko alam kung tao o hindi, ngunit ang takot na dulot nito ay tunay at matindi. Sa gabing iyon, sinubukan kong tawagin ang aking aso upang makasama sa paligid. Ngunit tumayo ito sa kabilang sulok at tumingin sa pintuan na parang nakikita ang isang bagay na ako ay hindi. Humihikbi ito ng mahina, ngunit ramdam mo ang kaba sa bawat pag-iyak nito. Hindi ko maintindihan, ngunit pakiramdam ko ay may nagbabantay sa akin mula sa kabilang panig. Lumipas ang ilang minuto at ang kaluskos ay tumigil. Ngunit ang presensya na iyon ay nanatili, nakalutang sa katahimikan ng aking sala. Hindi ko na natutulog ng mahimbing. Tuwing gabi nararamdaman ko ang malamig na hangin at maririnig ang mabagal na paghinga mula sa likod ng pintuan. Hindi ko alam kung kailan ko matatapos ang takot na ito. Ngunit alam ko ang isang bagay, may pintuan sa likod ng bahay ko na hindi ko dapat buksan. Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon na nagbago sa aking pananaw sa katahimikan. May isang silid sa aking bahay na bihira kong pasukin lalo na kapag gabi na. Ito ay isang silid sa sulok na tila nakakubli sa liwanag ng araw, ngunit isang gabi napilitan akong pumasok dahil may narinig akong bulong. Hindi ito basta bulong na dulot ng hangin o mga insekto. Para bang may nag-uusap sa loob ng silid, ngunit walang tao na nakikita. Ang tunog ay mahina, ngunit sapat upang gumapang ang panginginig sa aking katawan. Habang lumalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humihila sa akin papasok sa silid. Bawat hakbang ko ay sumisigaw sa katahimikan, ngunit walang sumasagot. Ang mga anino sa silid ay naglalaro sa mga pader at sahig. Parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kabuuang bigat ng takot. Hindi ko alam kung tao o hindi ang bumubulong, ngunit ang panginginig sa aking katawan ay totoo at hindi mapigilan. Sa bawat paghinga ko,
naririnig ko ang maliliit na hikbi at boses na parang nagmumula sa isang lugar na hindi ko matukoy. Ang hangin sa silid ay nagdadala ng kakaibang amoy na halong alikabok at lumang kahoy. Ngunit may bahid ng ibang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay sinusundan ako sa bawat galaw. Ang mga anino sa sahig ay tila lumalapit sa akin at kapag tumingin ako sa sulok, wala akong nakikitang tao. Ngunit ramdam ko ang presensya nila. Nakatayo sa dilim, nagmamasid at nagbabantay sa bawat hakbang ko. Sa isang iglap, may narinig akong malakas na ungol mula sa pinakalalim ng silid. Parang may nilalang na nagbukas ng bibig nito sa dilim at humihinga ng mabigat. Tumakbo ako papalabas ng silid ngunit parang may pader ng malamig na hangin na humahadlang sa akin. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at bawat hakbang ko patungo sa pinto ay may kasamang pangamba. Kapag lumingon ako, tila may kumikislap na mata sa likod ng pader, nakatitig sa akin nang walang tigil. Hindi ko na matiis ang takot at halos sumigaw ako sa gitna ng katahimikan. Lumipas ang ilang minuto bago ako tuluyang nakalabas. Ngunit kahit nasa labas na ako, naririnig ko pa rin ang mga bulong at unggol mula sa loob ng silid. Para bang may nanatiling nakamasid, hindi papayag na makaalis ako sa kanilang teritoryo. Mula noon, hindi ko na muling pinasok ang silid na iyon kapag gabi na. Ang bawat gabi ay puno ng alaala ng bulong at panginginig na dulot ng hindi nakikitang presensya. Alam kong may silid sa aking bahay na nagtatago ng lihim na hindi ko dapat buksan. May mga hakbang sa gabi na hindi mo dapat marinig. Parang naglalakad ang dilim sa paligid mo, ngunit walang katawan na nakikita. Habang naglalakad ako sa sala, narinig ko ang mabigat at mabagal na hakbang sa sahig. Hindi ito mula sa aking mga paa dahil nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog na tila lumulubog sa kahoy at bato ng sahig. Parang may nilalang na sumusunod sa bawat galaw ko, ngunit hindi ko nakikita. Tinignan ko ang sahig at bawat sulok ng kwarto, ngunit wala akong nakita. Ngunit ang pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin, nakaluhod sa dilim at tahimik na nagbabantay. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Subukan ko man buksan ang ilaw. Lumalakas ang anino sa paligid. Naglalaro sa bawat pader at sahig. Parang ang sahig mismo ay nagbubulong ng lihim na hindi ko kayang unawain. Isang iglap, may narinig akong malakas na tunog sa itaas na sahig. Parang may lumakad sa ibabaw ng aking ulo. Mabigat at mabagal kasabay ng malalim na ungol. Hindi ko maintindihan kung tao o hindi, ngunit alam kong may nagmamasid sa akin. Tumakbo ako patungo sa hagdan, ngunit bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog na bumabalot sa aking utak at puso. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw kasabay ng hakbang, naglalaro sa pader at sulok. Hindi ko alam kung gaano katagal ako tumigil sa pagtakbo. Ang aking katawan ay nanginginig at pawis ay bumabalot sa aking balat. Ngunit kahit nakatayo sa isang sulok, ramdam ko pa rin ang presensya sa paligid. Ang sahig ay tahimik na ngayon, ngunit bawat kahoy at bato ay naglalaman ng alaala ng mga hakbang na narinig ko. Ang katahimikan ay hindi mapayapa. Ito ay mabigat, puno ng pangamba at lihim. Mula sa gabing iyon, hindi ko na pinansin ang sahig kapag gabi. Tuwing ako ay naglalakad sa bahay, pakiramdam ko ay sinusubaybayan ako ng mga matang hindi ko nakikita. Ang bawat hakbang ko ay tila nag-iiwan ng bakas sa dilim, sinusundan ng presensya na hindi ko maipaliwanag. Alam ko na may bahagi ng bahay ko na hindi dapat galugarin kahit gaano man ako kuryoso. Ang hakbang sa sahig ng katahimikan ay hindi lamang tunog, ito ay babala. Babala na may mga bagay sa dilim na hindi mo kayang harapin at mas mabuti pang huwag silang guluhin. May mga gabi na ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay may sariling buhay at minsan nagiging malakas na babala. Habang nakaupo ako sa sala, napansin ko ang isang anino sa bintana. Hindi ito karaniwang anino mula sa puno o poste sa labas. Ito ay malabo ngunit malinaw na may hugis ng tao na nakatingin sa loob ng bahay. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis at ang bawat hibla ng katawan ko ay naninigas sa takot. Lumapit ako sa bintana upang tignan ng maigi. Ang anino
ay nanatiling nakatingin sa akin. Hindi kumikilos, ngunit ramdam ko ang malamig na titig nito na bumabalot sa aking buong katauhan. Para bang sinasabi nito na alam nito ang lahat ng aking galaw, lahat ng aking sikreto. Huminga ako ng malalim, sinusubukan kong kalmahin ang sarili, ngunit ang panginginig ko ay hindi naglalaho. Sa bawat minuto, ang anino ay dahan-dahang gumagalaw. Lumilipat mula sa isang gilid ng bintana papunta sa kabila. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit pakiramdam ko ay lumalapit ito sa akin kahit nasa loob ako ng bahay. Ang ilaw sa sala ay kumikislap, parang may tumatalon sa switch, ngunit ako lamang ang nasa kwarto. Minsan, naririnig ko ang mahina, halos hindi marinig na bulong mula sa bintana. Parang may sinusubukan itong sabihin, ngunit hindi ko maintindihan ang wika nito. Pilit kong iniwas ang tingin, ngunit hindi ko mapigilan ang kuryosidad. Muling tumingin ako at sa sandaling iyon, nakita ko ang mukha. Hindi malinaw ngunit ramdam ko ang malalim nitong galit at pang-uusisa. Parang nagbabanta ito na may darating na mas malakas pa sa kasalukuyan. Ang panginginig ng aking katawan ay hindi na basta takot. Ito ay desperasyon. Tumakbo ako sa kabilang silid, sinusubukang isara ang lahat ng bintana. Ngunit ang anino ay nanatili. Sa isip ko tila sinusundan bawat hakbang ko. Kapag lumingon ako parang may sumusulyap sa likod ng aking mga mata, nakatago sa dilim. Hindi ko alam kung tao o hindi, ngunit alam ko na hindi ito basta-basta mawawala. Ang bawat gabi mula noon ay puno ng pangamba at takot sa bawat pagtingin sa bintana. Mula sa gabing iyon, bawat tunog ng bintana, bawat kislot ng hangin ay nagiging dahilan upang kumaba ang aking puso. Hindi ko alam kung anong nilalang ang nanunood, ngunit alam ko na may mga presensya sa dilim na hindi dapat hamunin. Ang anino sa bintana ay paalala sa akin na may mga mata sa dilim na hindi mo kayang takasan. Ang katahimikan ng gabi ay hindi mapayapa. Ito ay puno ng lihim at banta. At ako ay natutong lumingon ng may takot dahil hindi lahat ng nakikita mo sa dilim ay inosente. Ang bawat hangin na dumadaan sa bintana ay may kasamang panginginig. Isang gabi habang naglalakad ako sa sala, narinig ko ang isang tinig. Hindi ito karaniwang tinig ng tao. Ito ay malalim, mabagal at puno ng galit na hindi ko maipaliwanag. Parang nagmumula ito mula sa hangin mismo. Walang pinagmumulan na katawano anyo. Lumapit ako sa lugar kung saan naririnig ang tinig. Ngunit wala akong nakita. Ang tunog ay nagmumula sa bawat sulok ng silid, parang naglalaro sa aking pandinig. Kapag tumigil ako sa paggalaw, tumigil rin ang tinig. Ngunit kapag lumapit ako, tila ito ay sumusunod, sinusubukan akong guluhin at takutin. Nang sumulyap ako sa paligid, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking leeg. Parang may humahaplos sa akin mula sa dilim, ngunit walang nakikita. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at ang bawat hibla ng katawan ko ay nanginginig sa takot. Naririnig ko ang tinig na tila nag-uusap sa akin, bumubulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. Parang may nagbabala o nagbabantay sa akin sa bawat hakbang ko sa silid. Sinubukan kong magsigaw, ngunit parang ang tinig ay sumasaklaw sa bawat salita na lumalabas sa aking bibig. Ito ay pumapasok sa aking utak at bumabalot sa aking isip. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay tao, espiritu, o isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit alam ko na ang takot na dulot nito ay totoo at hindi matatawaran. Habang tumatagal, ang gabi ang tinig ay lumalakas. Parang may nilalang sa dilim na nagbabantay sa akin, sinusubukang sabihing may dapat akong gawin o huwag gawin. Ang bawat hakbang ko ay sinasabay ng panginginig ng silid. Kapag lumingon ako, wala akong nakikita. Ngunit ramdam ko ang presensya, nakatayo sa dilim, nagmamasid sa bawat galaw ko. Lumipas ang ilang minuto at sa sandaling iyon, ang tinig ay huminto. Ngunit ang alaala at presensya nito ay nanatili sa isip ko. Mula noon, tuwing gabi, naririnig ko ang mahihinang bulong sa paligid ng bahay ko. Ang tinig na walang katawan ay paalala sa akin na may mga bagay sa dilim na hindi mo dapat hamunin. Ang katahimikan ng gabi ay puno ng lihim at banta at ako ay natutong makinig ng may takot. May mga silid sa bahay na nagtatago ng sariling mundo
at isa sa kanila ang hindi mo dapat galugarin sa gabi. Isa itong silid sa sulok, tahimik sa araw, ngunit kapag gabi ay nagiging ibang lugar, parang may sariling hininga at buhay. Habang binubuksan ko ang pinto, ramdam ko agad ang malamig na hangin na dumadaan sa pagitan ng mga dingding. Hindi ito karaniwang simoy, tila may laman na hindi nakikita, ngunit ramdam sa balat at buto. Ang amoy ay kakaiba, halo ng dagat, lumang kahoy, at isang bagay na nabubulok, isang paalala na may nagtatago sa dilim. Ang bawat hakbang ko patungo sa silid ay sinasabayan ng kakaibang tunog, parang alon na dumudurog sa baybayin ng katahimikan. Bawat paggalaw ng hangin ay nagdudulot ng panginginig sa buong katawan ko. Lumapit ako sa gitna ng silid at naramdaman ko ang mga aninong sumasayaw sa pader, tila naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang bintana ay kumikislap sa ilaw ng buwan at bawat kislot ng liwanag ay naglalarawan ng mga anyo na lumulutang sa hangin, nagmamasid sa akin. Habang sinusubukang kalmahin ang sarili, narinig ko ang malalim, mabagal at mabigat na hininga. Hindi ko ito marinig sa karaniwang paraan, ngunit ramdam ko ito sa loob ng dibdib ko, parang may nakaupo sa aking balikat at humihinga kasama ko. Ang bawat hakbang ko sa silid ay nagdudulot ng kaunting pag-alon sa hangin, at sa bawat pag-alon may pakiramdam na sinusubukan akong akayin sa isang sulok ng dilim. Isang iglap, may narinig akong malakas na alon, bagaman walang tubig sa loob ng bahay. Parang may lumalangoy sa hangin, bumabalot sa akin, at pinipilit akong maglakad sa direksyon na hindi ko gustong puntahan. Hindi ko maipaliwanag ang mga anino na unti-unting nagiging malinaw. Bawat isa ay may hugis ng nilalang na hindi ko kayang maunawaan. Ang bawat galaw ko ay sinusundan ng malamig na simoy at bawat hininga ko ay sinasalubong ng mga bulong mula sa hangin. Huminto ako sa isang sulok at sinubukang huminga ng malalim, ngunit ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya sa silid. Ang hangin ay tila may sariling isip, sinusubukang akayin ako sa mga dilim at lihim na hindi ko kayang tuklasin. Minsan, naririnig ko ang mga bulong na dumarating at nawawala, parang alon na umaagos sa bawat sulok ng silid. Parang may nagtatanong, nagbabala o nagbabanta sa akin, ngunit hindi ko maintindihan ang wika. Kapag tumayo ako sa gitna ng silid, ramdam ko ang malamig na simoy sa balat ko at ang panginginig sa katawan ko ay hindi naglalaho. Ang bawat hakbang ko ay tila nag-iiwan ng bakas sa hangin, sinusundan ng presensya na hindi ko kayang makita. Kapag lumingon ako, may mga aninong sumusulyap sa akin mula sa dilim, nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang mga aninong iyon ay hindi kumikilos, ngunit ramdam mo ang kanilang paghinga sa paligid. Hindi ko alam kung tao o hindi ang naroroon, ngunit alam ko na may puwersa sa loob ng silid na hindi ko dapat galawin. Mula sa gabing iyon, tuwing dadaan ako sa silid, ramdam ko ang panginginig at presensya. Hindi lang ito simpleng malamig na simoy o tahimik na sulok ng bahay. Ito ay buhay, nagbabantay at nagmumula sa dilim na hindi mo kayang intindihin. Ang silid ng alon at hangin ay paalala na may mga puwang sa bahay na hindi mo dapat pasukin kapag gabi. At ako ay natutong lumapit ng may takot sapagkat may mga lihim sa hangin na hindi dapat guluhin. Tuwing gabi, kahit nakasarado ang pinto, naririnig ko pa rin ang mahihinang bulong at maliliit na pag-alon sa hangin na nagbabalik sa alaala ng gabing yon, nagpapaalala sa akin ng presensya na hindi ko kayang labanan. May mga larawan sa bahay na hindi mo dapat tinitingnan nang mag-isa sa gabi. Ang bawat kuha ay tila may buhay, tila may nakamasid sa bawat galaw mo. Isang gabi, habang naglilibot ako sa silid ng mga lumang gamit, napansin ko ang isang larawan na bago ko lang natuklasan. Hindi ko ito nakita noon, ngunit ngayon parang tinatawag ako mula sa dingding. Ang mukha sa larawan ay malabo, ngunit ramdam mo ang malalim nitong titig, tila alam nito ang bawat lihim mo. Ang hangin sa silid ay biglang lumamig, at ang bawat hininga ko ay bumabalot sa aking katawan na parang may humihila mula sa dilim. Lumapit ako sa larawan nang may halong takot at kuryosidad. Ang mukha sa larawan ay dahan-dahang nagbago, parang nagbabalik buhay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito malinaw sa mata, ngunit ramdam mo ang galit at pang-uusisa na bumabalot sa silid.
Parang may bulong na nagmumula sa larawan, ngunit kapag tinangka kong unawain, nawawala ito sa hangin. Ang bawat pagtingin ko sa larawan ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa dibdib ko, parang may nakatago sa likod ng bawat mata. Isang iglap naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat. Huminto ako sa paghinga, ramdam ang malamig na simoy ng hangin sa paligid ng larawan. Parang may humihinga sa likod ko, nagmamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung tao o espiritu, ngunit ramdam ko ang presensya na nagbabantay sa larawan. Ang silid ay puno ng tahimik na panginginig. Bawat sulok ay naglalaman ng mga aninong hindi mo nakikita ngunit ramdam mo. Habang nakatitig sa larawan, napansin ko ang pagbabago sa mga detalye nito. Ang mga mata ay tila sumusunod sa akin saan man ako magpunta sa silid. Ang mga labi ay dahan-dahang gumagalaw para bang may sinasabi, ngunit hindi ko maintindihan ang wika. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili, ngunit ang panginginig ay hindi naglalaho. Ang hangin sa silid ay tila may sariling isip, bumabalot sa bawat galaw ko at sinusubukang akayin ako sa dilim. Sinubukan kong ilayo ang sarili ko mula sa larawan, ngunit ang pakiramdam ko ay sinusundan pa rin ako nito. Parang ang bawat hakbang ko sa silid ay nagiiwan ng bakas na sinusundan ng presensya. Ang bawat sulok ng silid ay may mga aninong nakamasid, nagbabantay at naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ng takot, kaba at misteryo na bumabalot sa larawan. Ang bawat gabi mula noon ay puno ng pangamba tuwing tinitingnan ko ang mga larawan sa bahay. Ang larawan na naglaho ay hindi lamang imahe sa dingding. Ito ay babala, isang paalala na may mga lihim sa dilim na hindi mo dapat tuklasin. Ang bawat gabi, kahit nakasarado ang pinto, ramdam ko ang presensya, ang mata na sumusunod sa akin kahit sa aking mga pangarap. At ako ay natutong makinig sa katahimikan sapagkat may mga bagay na mas mabuti nang hindi mo nakikita. Ang bawat tunog ay tila may sariling buhay at minsan nagiging babala bago ang panganib. Isang gabi, habang naglalakad ako sa itaas na palapag ng bahay, narinig ko ang isang kakaibang huni mula sa bintana. Hindi ito tunog ng hangin o hayop. Ito ay matinis, mahina at sabay na nakakabahala at nakakakuryoso. Parang may sumusubok na makipag-usap sa akin mula sa labas ng bintana, ngunit walang nakikita. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ramdam ko ang panginginig sa bawat hibla ng aking katawan. Lumapit ako sa bintana nang may halong takot at kuryosidad. Ang huni ay dahan-dahang tumitigil kapag ako ay nakatitig, ngunit muling bumabalik sa mas matinding tunog kapag ako ay lumingon. Ang labas ng bintana ay tila walang laman, ngunit ramdam ko ang presensya na nakamasid sa akin. Para bang may isang nilalang sa dilim na sinusubukang pilitin akong sumulyap sa bawat sulok ng palapag. Ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa bintana at bawat kislot ng liwanag ay naglalarawan ng anino na dumarating at nawawala. Habang nakatitig ako sa bintana, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balat. Parang may humahaplos sa aking balikat at leeg mula sa labas, ngunit wala akong makitang tao. Ang huni ay nagiging mas malakas at mas malalim, bumabalot sa silid na parang may pumapasok sa aking utak at puso. Hindi ko alam kung tao o espiritu, ngunit ramdam ko ang presensya na hindi ko kayang labanan. Ang bawat hakbang ko sa palapag ay sinasabayan ng panginginig ng hangin at tunog ng huni. Isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking mga kamay at paa. Parang may lumilipad sa paligid, naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim. Kapag lumingon ako, tila may nakamasid mula sa bintana, ngunit paglingon ko ulit, wala na. Ang huni ay bumabalik, dahan-dahang lumalakas, at ramdam ko ang pagbabanta sa bawat paghinga ko. Ang bawat segundo ay nagiging mas mahaba. Bawat tunog ay nagiging mas mabigat sa aking dibdib. Huminto ako sa gitna ng palapag at sinubukang huminga ng malalim. Ngunit kahit ganoon, ramdam ko ang presensya sa paligid. Hindi lang mula sa bintana kundi sa bawat sulok ng palapag. Ang bawat galaw ko ay sinusundan ng malamig na simoy at panginginig. Parang may nagmamasid, nagbabantay at naglalaro sa aking isip at pandinig. Hindi ko alam kung ito ay espiritu, tao o isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag.
Mula sa gabing iyon, tuwing gabi, tuwing maririnig ko ang huni sa itaas na bintana, napupuno ang aking dibdib ng takot. Hindi ko na sinusubukang tingnan kung saan nagmumula ang tunog. Alam ko na may presensya sa dilim na hindi dapat guluhin, isang nilalang na nagbabantay sa bawat galaw ko. Ang huni sa itaas na bintana ay paalala na ang katahimikan sa gabi ay hindi laging payapa. At ako ay natutong makinig, sapagkat may mga bagay sa dilim na mas mabuti pang hindi mo hinaharap. Hindi mo sila maririnig sa araw, at kapag gabi tila sila'y may sariling buhay. Isang gabi habang naglalakad ako sa loob ng bahay, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na bulong mula sa likod ng pintuan ng aking silid. Hindi ito tinig ng hangin o hayop, parang may nagbabantay, nag-aabang, at sinasabi sa akin na lumapit o lumayo sa parehong sandali. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ang katawan ko ay nanginginig sa kakaibang takot. Lumapit ako sa pintuan ng dahan-dahan. Sinubukan kung abuti ng hawakan. Ngunit tila may puwersa sa likod ng pinto na humahadlang sa akin. Ang bulong ay nagiging mas malinaw habang lumalapit ako. Parang may isang nilalang sa kabilang panig, nakatayo sa dilim, nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko maintindihan ang wika, ngunit ramdam ko ang pagbabanta sa bawat tunog na lumalabas mula sa likod ng pintuan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili, ngunit ang panginginig ay hindi naglalaho. Ang hangin sa paligid ng pintuan ay nagiging mas malamig. Bawat hibla ng aking buhok ay natatayo sa takot. Parang may humahaplos sa aking balikat mula sa likod, ngunit paglingon ko, wala akong nakikita. Ang bulong ay bumabalik at dumarami, tila sinusubukang pabilisin ang aking tibok ng puso at palakasin ang kaba sa dibdib ko. Ang bawat segundo ay nagiging mas matagal, bawat tunog ay mas mabigat sa aking pandinig. Sinubukan kong buksan ang pinto, ngunit ito ay parang pinipilit ng isang puwersa na manatiling sarado. Ang mga anino sa paligid ay lumalakas, naglalaro sa pader at sahig. Nagiging mas malinaw sa bawat kislot ng ilaw mula sa bintana. Hindi ko alam kung tao, espiritu o isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ang naroroon. Ngunit ramdam ko ang presensya na nagbabantay sa bawat galaw ko, sinusundan at tinatangkang guluhin ang isip ko. Habang nakatayo ako sa harap ng pintuan, naramdaman ko ang kakaibang presyon sa dibdib ko. Parang may humihinga sa aking leeg at likod, at bawat bulong ay pumapasok sa aking isip. Ang bawat galaw ko ay sinusundan ng malamig na hangin at panginginig ng silid. Ang pinto ay nanatiling sarado, ngunit ramdam ko ang mga mata sa kabilang panig na nakamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ko na matiis ang takot at halos sumigaw ako, ngunit ang bulong ay tila sumasakop sa bawat salita na lumalabas sa bibig ko. Mula sa gabing iyon, tuwing dadaan ako sa pintuan, ramdam ko pa rin ang panginginig at presensya sa likod nito. Hindi ito simpleng hangin o tunog mula sa bahay. Ito ay buhay, may sariling isip, nagbabantay at sinusubukang ipaalala sa akin na may mga bagay sa dilim na hindi dapat galawin. Ang bulong sa likod ng pintuan ay paalala na may mga lihim sa bahay na mas mabuti pang hindi mo hinaharap, at ako ay natutong lumapit ng may takot sapagkat may presensya sa dilim na hindi mo kayang labanan. Ang bawat hakbang ay may sariling panginginig at pangingilabot sa kaluluwa. Isang gabi habang naglalakad ako patungo sa itaas na palapag, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga ilaw sa paligid ay kumikislap at tila naglalaro sa pader. Ngunit ang pinakapangit ay ang tunog, mga hakbang na hindi mula sa akin. Dumadampi sa bawat pader at sahig, mabigat, mabagal at puno ng pangamba. Sinimulan kong akyatin ang hagdan dahan-dahan, sinusubukang pakinggan kung saan nagmumula ang tunog. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng kakaibang panginginig at ramdam ko ang malamig na simoy sa balat ko. Parang may nilalang sa dilim na sumusunod sa bawat galaw ko, nakatayo sa likod ng aking balikat. Kapag tumingin ako sa gilid, wala akong nakikitang tao, ngunit ramdam ko ang kanilang titig. Ang bawat kislot ng ilaw ay naglalarawan ng mga anino na sumasayaw sa paligid. Dumarating at nawawala ng walang paliwanag. Habang pataas ang aking pag-akyat,
naririnig ko ang mabibigat na ungol na pumapasok sa aking pandinig. Hindi ito tunog ng tao o hayop. Parang ang hagdan mismo ay nagbubulong ng lihim, nagbabantay at nagpapadala ng babala. Ang aking katawan ay nanginginig, pawis ang bumabalot sa balat ko, at ang aking puso ay tila gustong tumalon sa dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang panginginig sa hangin, na parang may humahaplos sa aking leeg at balikat mula sa dilim. Isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang puwersa sa aking paa, parang may humihila pababa sa akin. Tumakbo ang isip ko sa takot, ngunit bawat hakbang ko ay tila lumalakas ang presensya sa paligid. Ang mga anino sa hagdan ay nagiging mas malinaw, may hugis na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan, bawat hininga ko ay sinasalubong ng malamig na simoy at malalim na panginginig. Hindi ko alam kung tao, espiritu, o isang bagay na hindi ko kayang makita ang naroroon. Ngunit alam ko na may puwersa sa paligid na hindi ko dapat gulanin. Habang nasa gitna ng hagdan, biglang tumigil ang mga hakbang sa paligid. Ngunit ramdam ko ang presensya na kamasid sa bawat galaw ko, nakatayo sa dilim na parang baga sa aking utak. Ang bawat segundo ay nagiging mas matagal, bawat hininga ay mas mabigat, at bawat kislot ng liwanag ay naglalarawan ng anino na dumarating at nawawala. Lumapit ako sa itaas na palapag, ngunit bawat hakbang ko ay pinipigil ng malamig na puwersa sa paligid. Ang hagdan ay hindi na lamang kahoy at bakal, ito ay buhay, nagbabantay at nagbubulong ng lihim na hindi mo dapat malaman. Mula sa gabing iyon, tuwing tatahakin ko ang hagdan sa gabi, ramdam ko ang panginginig at presensya na sumusunod sa bawat hakbang ko. Hindi ito simpleng takot o imahinasyon. Ito ay panginginig ng dilim, nagbabantay sa bawat galaw, sinusubukang ipaalala sa akin na may mga lihim sa bahay na mas mabuti nang hindi mo hinaharap. Ang mga hakbang sa madilim na hagdan ay paalala na may mga puwersa sa dilim na hindi mo kayang labanan. At ako ay natutong lumakad ng may takot sapagkat may mga presensya sa paligid na hindi mo dapat guluhin. Ang paligid ay tahimik, walang huni ng hangin, wala ring galaw ng dahon sa labas. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mabigat, parang may presensya sa paligid na hindi mo nakikita, ngunit ramdam mo. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay may kasamang kakaibang panginginig, parang may nakamasid sa akin sa bawat galaw ko, nakatayo sa dilim, tahimik ngunit malakas sa pakiramdam. Habang naglalakad ako sa sala, napansin ko ang mga anino sa paligid. Hindi sila galing sa ilaw o sa bintana. Parang gumagalaw sila ng may sariling isip. Naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim. Bawat kislot ng buwan sa sahig ay nagiging mas malinaw, nagpapakita ng mga hugis na hindi ko maintindihan. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at bawat hibla ng katawan ko ay nanginginig sa takot. Isang iglap, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat at leeg. Hindi ko alam kung saan nanggaling, ngunit ramdam ko ang presensya. Ang aking hininga ay bumibilis at ang aking utak ay nag-iisip ng paraan para makatakas. Ngunit kahit anong gawin ko, parang may humahadlang sa bawat galaw ko. Ang mga anino ay tila lumalapit, naglalaro sa paligid ko, at nagbabantay sa bawat hakbang. Lumapit ako sa bintana, sinusubukang huminga ng malalim, ngunit ramdam ko pa rin ang malamig na presensya. Parang may humihinga sa likod ko, nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko maipaliwanag ang panginginig sa hangin, ang malamig na haplos, at ang kakaibang takot na bumabalot sa buong katawan ko. Bawat segundo ay nagiging mas mahaba, bawat tunog ay mas malakas, at bawat kislot ng ilaw ay naglalarawan ng aninong sumusulyap sa akin. Ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi payapa. Ito ay mabigat, puno ng lihim at pagbabanta. Parang may sinasabi, ang dilim, ngunit hindi ko maintindihan ang wika nito. Ang mga anino sa paligid ay hindi kumikilos ng basta-basta. Ngunit ramdam mo ang kanilang titig at galaw sa bawat hakbang mo. Hindi ko alam kung tao o espiritu ang naroroon, ngunit ramdam ko ang presensya na nagbabantay at sinusubukang guluhin ang isip ko. Mula sa gabing iyon tuwing gabi, kahit may ilaw sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin ang panginginig at presensya. Hindi ito simpleng imahinasyon o takot sa dilim. Ito ay buhay,
may sariling isip, nagbabantay at nagpapaalala sa akin na may mga lihim sa dilim na hindi mo dapat galawin. Ang gabing walang hangin ay paalala na ang katahimikan ay maaaring magdala ng pangingilabot sa kaluluwa. At ako ay natutong makinig sapagkat may mga bagay sa dilim na mas mabuti pang hindi mo hinaharap. Isang gabi habang naglilibot ako sa sala, napansin ko ang salamin sa sulok ng kwarto. Hindi ko ito naaalala noon, ngunit ngayon ay tila humihingi ng atensyon. Lumapit ako ng dahan-dahan, bawat hakbang ay sinasabayan ng kakaibang panginginig sa katawan ko. Habang nakatitig ako sa salamin, napansin ko ang mata na nakamasid sa akin mula sa loob nito. Hindi ito mata ko, hindi rin mata ng sino man sa bahay. Mabigat at malamig ang titig, tila may galit, panguusisa at babala sa bawat sulyap. Hindi kumikilos ang mata, ngunit ramdam mo ang presensya, parang nakatanim sa loob ng isipan mo. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, at ang bawat hibla ng katawan ko ay nanginginig sa takot. Sinubukan kong lumayo, ngunit ang mata ay sumusunod sa bawat galaw ko. Parang may puwersang humihila sa akin pabalik sa harap ng salamin. Ang hangin sa paligid ay lumalamig, at bawat hininga ko ay bumabalot sa akin na parang may humihinga mula sa likod ng salamin. Ang panginginig ng katawan ko ay hindi nawawala, at ramdam ko ang bawat segundo na lumilipas na parang taon sa loob ng silid. Isang iglap, naramdaman ko ang malamig na haplos sa likod ng leeg ko. Huminto ako sa paghinga. Ramdam ang presensya na nakamasid sa akin, mas malapit kaysa sa aking imahinasyon. Ang mata sa salamin ay nagiging mas malinaw, mas matindi ang titig, at parang may gustong sabihin ngunit hindi ko maintindihan ang wika. Bawat kislot ng ilaw sa kwarto ay naglalarawan ng anino na bumabalot sa salamin. Dumarating at nawawala sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ko alam kung tao o espiritu ang naroroon, ngunit ramdam ko ang presensya na hindi ko kayang labanan. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, ang panginginig at malamig na haplos ay dumarami. Parang may humihinga sa paligid ko, sinusubukang palitan ang aking galaw at pilitin akong tumingin ng mas malapit. Ang bawat segundo ay nagiging mas mahaba, bawat hininga ay mas mabigat, at bawat sulyap sa salamin ay nagdudulot ng mas matinding takot. Hindi ko na matiis ang pangingilabot, ngunit hindi ko rin kayang lumayo. Ang mata sa likod ng salamin ay paalala na may mga lihim sa dilim na hindi mo dapat galawin, at ang dilim ay nagmamasid sa bawat galaw mo. Mula sa gabing iyon, tuwing tatahakin ko ang sala, ramdam ko pa rin ang titig sa salamin. Hindi lang ito simpleng imahinasyon, ito ay buhay. May sariling isip, nagbabantay at nagbubulong sa dilim ng kwarto. Ang mata sa likod ng salamin ay paalala na may mga presensya sa paligid na mas mabuti pang hindi mo hinaharap. At ako ay natutong makinig sapagkat may mga bagay sa dilim na hindi mo kayang labanan kahit sa harap lamang ng salamin. Parang bawat segundo ay nagbubuo ng tensyon, at ang hangin mismo ay punong-puno ng pagbabanta. Isang gabi, habang naglalakad ako sa bahay, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Walang tunog ng hangin, wala ring kaluskos ng hayop sa labas. Ngunit ang katahimikan ay mabigat, parang nagbabantay sa bawat galaw ko. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang panginginig sa sahig sa ilalim ng aking paa. Hindi ito panginginig na dulot ng lupa o estruktura ng bahay. Parang may puwersang gumagalaw sa paligid, naghahanda para sa isang pagsabog ng tunog at enerhiya. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang kakaibang kaba. Bawat hininga ay bumabalot sa aking katawan na parang may humihinga sa paligid ko. Ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw ng may sariling isip, lumalakas at humihina sa bawat kislot ng liwanag. Isang iglap, may narinig akong malakas na tunog, parang bang nagbubulok ang kahoy sa ilalim ng sahig. Parang sumabog sa katahimikan at ramdam ko ang panginginig sa buong bahay. Hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling ang tunog, ngunit alam ko na may presensya sa paligid. Ang hangin ay lumalamig ng biglaan, bumabalot sa aking balikat, leeg at likod. Ang bawat kislot ng ilaw ay naglalarawan ng mga aninong dumarating at nawawala. Parang naglalaro sa pagitan ng realidad at dilim.
Huminga ako ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili, ngunit ramdam ko ang presensya sa bawat sulok ng bahay. Parang may nakamasid mula sa dilim, sinusubukang sundan bawat galaw ko, bawat hininga ko, bawat pag-iisip ko. Ang bawat segundo ay nagiging mas matagal, bawat tunog ay mas mabigat, at bawat pag-alo ng hangin ay mas malakas kaysa dati. Hindi ko alam kung tao, espiritu o isang bagay na hindi ko kayang makita ang naroroon, ngunit ramdam ko ang presensya na hindi ko kayang labanan. Habang tumatagal, ang katahimikan ay muling bumabalik, ngunit mas malalim, mas mabigat. Parang ang bawat kislot ng ilaw at bawat anino ay may sariling isip, nagbabantay sa bawat hakbang ko at sinusubukang guluhin ang isip ko. Ang mga pader ay nagiging mas malapit at ang bawat sulok ay tila may humihinga at nakamasid sa akin. Ang tila pagsabog sa katahimikan ay paalala na may mga lihim sa dilim na hindi mo dapat tuklasin. At ako ay natutong lumakad ng may takot sapagkat may mga puwersa sa paligid na hindi mo kayang labanan kahit na ang tanging tunog lamang ay katahimikan. Mula sa gabing iyon, tuwing gabi, ramdam ko ang panginginig at presensya kahit wala ng tunog o galaw sa paligid. Ang katahimikan ay hindi na simpleng katahimikan. Ito ay buhay, may sariling isip at nagbabantay sa bawat galaw ko. At ako ay natutong makinig sapagkat may mga bagay sa dilim na mas mabuti pang hindi mo hinaharap kahit sa harap lamang ng katahimikan. Hindi mo maririnig sa araw, ngunit sa gabi, ang bawat kislot ay nagiging panginginig at babala. Isang gabi habang naglalakad ako sa itaas na palapag, narinig ko ang malalambot ngunit malinaw na hakbang mula sa likod ng pader. Hindi ito tunog ng aking sariling paa. Hindi rin ito mula sa sinumang tao sa bahay. Parang may nilalang na naglalakad sa loob ng dingding, sinusubukang sundan bawat galaw ko. Lumapit ako sa pader, sinusubukang alamin kung saan nagmumula ang tunog. Ngunit ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mas matinding panginginig sa paligid. Ang hangin ay lumalamig, bumabalot sa aking balat at ang bawat hininga ko ay nagiging mabigat sa dibdib. Parang may humihinga sa aking likod, nakamasid sa bawat galaw ko, ngunit paglingon ko, wala akong makikitang tao. Ang bawat kislot ng ilaw ay naglalarawan ng anino sa pader na dumarating at nawawala sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang puwersa na humihila sa aking balikat at leeg. Ang mga hakbang mula sa likod ng pader ay nagiging mas malinaw, mas mabigat, mas mabilis. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at bawat hibla ng katawan ko ay nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung tao o espiritu ang naroroon, ngunit ramdam ko ang presensya na sinusubukang guluhin ang isip ko. Ang bawat hakbang sa paligid ay tila sumasabay sa bawat hakbang ko, naglalaro sa pagitan ng realidad at dilim. Habang nakatayo ako sa tabi ng pader, napansin ko ang mga maliliit na alon ng hangin na dumarating mula sa dingding. Parang may humihinga sa loob, sinusubukang akitin ako patungo sa dilim. Ang bawat segundo ay nagiging mas matagal, bawat tunog ay mas mabigat, at bawat kislot ng ilaw ay nagpapakita ng anino na nagmamasid sa akin. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili. Ngunit ramdam ko ang presensya sa bawat sulok ng palapag. Parang ang bawat pader ay buhay. May sariling isip, nagbabantay at nagbubulong ng lihim na hindi mo dapat malaman. Mula sa gabing iyon, tuwing gabi, kahit hindi ko marinig ang hakbang, ramdam ko pa rin ang presensya sa likod ng pader. Hindi ito simpleng imahinasyon. Ito ay buhay, nagbabantay at nagbubulong sa dilim ng bahay. Ang mga hakbang sa likod ng pader ay paalala na may mga lihim sa paligid na mas mabuti pang hindi mo hinaharap. At ako ay natutong lumakad ng may takot sapagkat may presensya sa dilim na hindi mo kayang labanan. Ang bawat dingding ay naglalaman ng lihim at bawat sulok ay may sariling presensya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pinakamalalim na silid ng bahay, naramdaman ko agad ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang katahimikan ay hindi payapa, ito ay mabigat, punong-puno ng pagbabanta. Bawat hakbang ko patungo sa silid ay sinasabayan ng kakaibang panginginig sa sahig, parang may naglalakad sa likod ko. Pumasok ako sa kwarto at ang liwanag mula sa bintana ay hindi sapat upang palayain ang dilim.
Ang bawat sulok ay bumabalot sa akin, tila nagbabantay at nagmamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko maipaliwanag ang malamig na haplos sa balat ko at ang panginginig sa buong katawan ko ay hindi nawawala. Isang iglap, narinig ko ang mahina ngunit malinaw na huling sigaw mula sa sulok ng kwarto. Hindi ito sigaw ng tao o hayop. Ito ay puno ng sakit, pangamba at galit, bumabalot sa buong silid. Lumapit ako sa pinagmumulan ng sigaw, ngunit bawat hakbang ko ay sinasabayan ng pangingilabot sa dibdib. Parang may puwersang humihila sa akin patalikod, pilit na pinipigilan akong makita ang buong katotohanan. Ang mga anino sa kwarto ay gumagalaw, naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim, at bawat kislot ng buwan ay nagpapakita ng mga mukha na hindi ko maintindihan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili, ngunit ramdam ko ang presensya na mas malapit kaysa sa aking imahinasyon. Isang iglap, nakita ko ang mata sa dilim, nakatitig sa akin mula sa sulok ng kwarto. Hindi ito mata ng tao, hindi rin mata ng hayop. Ito ay malamig, malalim at puno ng lihim. Ang bawat hininga ko ay sinasalubong ng malamig na hangin na dumudurog sa balat ko. Parang may humihinga sa bawat sulok, bumabalot sa aking leeg, balikat at likod. Sinusubukang ipilit sa akin na sumulyap sa dilim. Ang bawat segundo ay nagiging taon, bawat tunog ay nagiging mabigat, at bawat galaw ng anino ay nagpapalakas ng pangingilabot sa puso ko. Habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto, naramdaman ko ang presensya sa paligid, hindi lamang sa harap o likod, kundi sa bawat sulok at sa bawat kislot ng liwanag. Parang may puwersa sa kwarto na may sariling isip, nagbabantay, nagbubulong, at sinusubukang guluhin ang aking isip. Ang bawat kislot ng liwanag ay naglalarawan ng mukha na dumarating at nawawala, may galit at takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat hininga ko ay nakikihalo sa malamig na hangin at ang panginginig ay hindi naglalaho. Hindi ko alam kung tao o espiritu ang naroroon, ngunit ramdam ko ang presensya na hindi ko kayang labanan. Mula sa gabing iyon, tuwing tatahakin ko ang kwarto, ramdam ko pa rin ang huling sigaw. Hindi ito simpleng imahinasyon, ito ay buhay, may sariling isip, nagbabantay, at nagbubulong sa dilim. Ang kwarto ng dilim ay paalala na may mga lihim sa bahay na mas mabuti pang hindi mo hinaharap. Ang bawat sigaw, bawat anino, at bawat galaw sa kwarto ay nagpapaalala sa akin na ang dilim ay may sariling presensya na hindi mo kayang labanan. At ako ay natutong lumakad ng may takot, sapagkat may mga puwersa sa paligid na patuloy na nagmamasid, naghihintay at nagbabantay sa bawat galaw ko. Hindi lang ito mga imahinasyon o katang-isip. Ito ay mga presensya na nagmamasid, nagbabantay at minsan sumusubok magpaalala sa atin ng takot. Ang dilim ay hindi palaging kawalan ng liwanag. Ito ay puno ng mga lihim, mga bulong at mga mata na sumusulyap sa atin kahit hindi natin alam. Kapag natapos na ang gabing ito, tandaan mo na ang bawat hakbang mo sa dilim ay may kasamang panginginig at ang katahimikan ay maaaring magdala ng pangingilabot. Hindi mo kailangang makita ang lahat ng nilalang sa paligid mo. Sapat na ang ramdam mo ang kanilang presensya. Sa bawat kwento na iyong narinig, sana ay natutunan mo na ang takot ay bahagi ng buhay at ang pag-iingat ay susi upang manatiling ligtas. Kaibigan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay. At masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode habang pinapakinggan ang bawat bulong, bawat anino at bawat sigaw na nagtatago sa dilim. Hanggang sa muli, manatiling alerto at tandaan na sa dilim, may mga mata, may mga bulong at may mga lihim na naghihintay.